Attorney, alam mo, ipinapalutang po ngayon na itong nangyayaring rally diyan po sa EDSA People Power Monument ay wala daw permit. Ito ho ba'y bawal o may legal na basehan para po sa inyo? Ang tinatawag nila ng mga pulis dyan ay lightning rally. Sa akin, ang tawag ko dyan ay civil disobedience. Ibig sabihin, ang hindi na obey sa regulasyon ng permit, o hindi naman marahas na paraan. Kasi sawang-sawa na mga tao, at kung hihingi ng permit, palagay ko, babakuran na naman nila. Kagaya ng mga ginagawa ng mga pulis. Sasabihin nila, dyan lang kayo pwedeng tumayo. At dyan lang kayo pwedeng magsalita. Kaya pong nangyari ngayon, is basta nagdagsaan na lang yung mga tao doon. Nagtawagan sila na, oy, sumama kayo, punta kami ng EDSA. Kaya ngayon, the government, represented by the police, is now in a quandary. Nahihilo sila kung sino ang kanilang huhulihin. Kung sinasabi nilang walang permit, di illegal assembly. Sa akin, it's civil disobedience. I think that the people have a right to speech and express their grievance against our government. Opo. Kaya it's too late for that. Walang permit. Di hulihin nyo lahat. Saan nyo yan ilalagay lahat? Hindi man pwede isa lang hulihin nyo. Unfair naman yun. Opo. Ngayon, 1 million yan bukas. Di hulihin nyo 1 million. Saan nyo yan ilalagay? Di ba? Sinabi nga ng director ng pulis yung general, sabi niya paano namin to hulihin? Sa dami nila. Tama. Mabuti pa po, tumingin na lang kayo. Manood na lang kayo dyan to make sure na walang away, walang violence. Yan po ang role ng pulis dyan. Opo. Baga dapat irespeto na lang at hindi buwagin, attorney. Paano nga nila mabubuwag? Sila na nga mismo yung magsabi na paano namin to ibubuwagin? Sa dami nila. The people have now outnumbered the policemen and policewomen din. Paano mo yan bubuwagin? Gamitan mo ng tangke? Gaya nung EDSA, nung kami na 1986? Gamitan nila ng tangke? O di ba all eyes are on the Philippines now? Mga foreign embassies nanonood. Nanonood ang mga ibang bansa. Hindi lamang ito bagsak na ekonomiya, bagsak na ang leadership ni Bongbong Marcos. Opo. Kaya mga tao nagsi-civil disobedience na. Anong gagawin nila? Magsagasaan nila ng tangke? I think by now that is too late because I think the people who went there are determined to continue the protest. Kasi sukdulan na Sukdulan na. Kahapon, mga Katoliko, Protestante, kilala ko yun, si Bishop Efraim Tendero, mga Protestante, kasama yung mga makaliwa, di ba? Bayan, makabayan. Ngayon naman, mixed group naman, Iglesia ni Cristo, mga Leandro Lebistes sa Batanggenyos, mga Bisaya, mga Muslim, nandyan. Mga friends ko, mga Katoliko, nandyan din. Nagtitext sila Saka mga Protestants, mix yan. Hindi lamang by religion, kundi by class. May may kaya, may mga walang kaya. At mga maralita, mga workers, mga babae, maraming babae dyan sa EDSA ngayon Kaya ano po ang gagawin ng kapulisan? Sagasaan sila ng tangke? In other words, they are now at a loss kung ano ba ito. Tsaka anong gagawin namin dito? Di si BBM na sumagot sila. Siya naman ang commander-in-chief.
Sagutin sila ni BBM kung anong gawin niya dyan sa mga tao. Opo. Dapat tanungin ni BBM mga tao, ano bang gusto nyo para tumigil na kayo? Opo, at meron ngang mga reports, attorney, na meron parang pupunta pa lang at baga paparating at makikiisa diyan po Ay, sa at hindi naman matatapos yan ngayong araw. Hindi matatapos yan. I'm sure, haabutan ko pa yan. Kasi nakaalipad na ako nung nakita ko yung text eh. Nung mga 2 o'clock in the morning palipad na ako sa airport eh. Alanganin na, kaya hindi nyo ako nakikita dyan. Opo. Kaya sa akin, dapat tanungin ni BBM, ano ang gusto nyo? Ano po ang gusto nyo? Kasi BBM, paano ka naman makakatulong dito ng mahimbing? Yung mga tao nasa kalye na. Sisigaw na sila, gutom na kami. Sawa na kami sa iyo. Wasak na ang ekonomiya. Walang trabaho. Tapos lahat pa ng oposisyon, sinisikil mo. Papreso mo. May, sabi nila, rally daw yan ng iglesia dahil ayaw nilang makulong si Marcoleta. Sinabi na nga ni Senator Marcoleta na kung ako ay kukulong ninyo, ay ano naman ako, I will quietly magpapasakop ako, meaning surrender, di ba? Ang point doon is, bakit nyo ikukulong si Marcoleta na hindi nyo pa nga nakukulong ang mastermind ng mga massive corruption sa flood control? Nakulong na ba si Martin? Nakulong ba si Bunuan? Ngayon gagawin na naman. Si Bunuan na naman state witness. Di niloloko lang tayo ni BBM. Kasi si Bunuan, he is the alter ego of the president. He's a cabinet secretary. Kung may mas mataas pa sa kanya na most guilty, di si BBM yun. Huwag nilang sabihin na ang most guilty ay si Martin Romualdez. At sinasabi ni Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind. Ang mastermind, executive mo. Nandun sa Malacanang. Yan. Kaya, hindi makatanungan ito. Kaya mga tao ay sari-sari really yun. Huwag sabihin na dahil ayaw ng iglesia ipakulong si Marcoleta. Ang Panginoon ang may kapangyarihan. In the end, God, vengeance is mine, said the Lord. Di ba? Hindi naman totoo yan na dahil dyan, gusto nyong ikulong, gawan nila ng kasalanan at krimen. Tiro mo yun, plunder. Walang public funds involved, plunder.